Hinangaan po siya, tiningala at sinamba. Si Judiel Nieva, tubong La Union, nakasaksi ng himala. Nakakausap ang Birheng Maria, nakapanggagamot, tulay daw patungong langit. Bagamat sa simula pa lamang ay balot na ng kontrobersya ang pangyayaring ito, hindi lang po iilan ang nagtungo sa Agoo La Union, doon po sa Apparition Hill, kung saan di umano'y naganap ang himala. Nito naman pong Miyerkules, matapos ang 2 taon, nagsalita na po ang simbahan. Peke raw si Judiel. Sino ba talaga si Judiel Nieva? Ano ang pinanggalingan niya? Saan nanggaling ang kapangyarihang nakapanggagamot at nakakapagpatatag ng pananalig ng iba? The people were very kind to us, very generous with their time, and I think even now, when I recall how they went, nababagbag yung loob ko. So sinasabi ko, siguro merong gustong ipahiwatig ang Diyos, that for us, lalo na para sa akin, yung Agoo apparition is more than just an apparition. As a media practitioner, hindi ako nag-report. Kumbaga, nag-report lang ako noong January 4. Sinabi ko lang na merong milagrong nangyayari sa Agoo, and then after that, hindi na ako nag-report kasi para bang it will be biased on my part na ikaw yung nandun, ikaw yung nakakakita, tapos ikaw yung magre-report. So, tumigil ako. Ilan lamang sila sa mga nilalang na binago ang buhay ng mga tinaguriang milagro sa Agoo. Milyong tao ang dumagsa sa tinaguriang milagro sa Agoo noong 1993. Si Judiel Nieva, 16 na taong gulang noong mga panahong iyon. Nagpakita di umano sa kanya ang Birheng Maria mula sa isang puno ng bayabas sa burol ng Barangay San Antonio. Parang hindi naman kami naniniwala na ganun, hindi naman kami hindi naniniwala. Dahil kung sa kwan ng Panginoon Diyos walang imposible. Kaya lang, noon, takot kaming mabulgar na ganyan siya dahil alam namin na ang tao ang mag-ano sa amin. Ayon kay Aling Julita, hindi biro ang pinagdaanan ng kanilang pamilya, lalo na sa harap ng paninira ng mga taong nakapaligid sa kanila. Yung sinasabi niya na nakikita nila si Mama Mary, ganon. At ang ikini-question lang namin sa sarili namin, buong pamilya, kung hindi totoo yung sinasabi niya, bakit alam niyang i-describe ang nakita niya? She's a very beautiful lady. She stands at 5'9" or 6. Parang yung matangkat, hindi ko masyado ma-measure siya. Pero her color eyes, she's bluish brown. Para bang ayaw mo nang putulin yung tinginan yung dalawa, na you're at peace if you see her. Sa paaralang ito ng Agoo East, nagtapos ng elementary si Judiel. Ilan sa mga naging guro ni Judiel ang nakausap ng Brigada 7. Nung grade 1 siya sa akin, parang hindi siya masyadong maano sa klase. Average lang ba siya? Unti-unti na ring naapektuhan ang mga dating guro ni Judiel hinggil sa mga kinasangkutan nitong kontrobersiya. Pero, naka-apekto nga, pero yung sa himala noon, hindi. Sa kanya lang parang iba na, sabi ko. Nung narinig ko yun sa, kaya kumukunti na rin siguro ang mga pumupunta. Gayunpaman, may ilan pa ring guro si Judiel na nakikisimpatya sa kanya. Inggit. Inggit lang yan talagang inggit. Kung talagang si Judiel ay walang kaiibang nangyari sa kanya o walang, sabihin na lang natin na hindi totoo yon, hindi dudumugin ng tao Nung magkaroon ng unang balita tungkol diyan,
skeptical na ako eh. Mhm. Una, maraming ganoong pangyayari. At sa Pilipinas, marami ring grupo na devotees. Ang iba siguro ay maraming paniniwala na namana pa kung kani-kanino. Sagrado Katoliko ang pamilya ni Andres Cristobal Cruz kung kaya't nainganyo ang mga ito na magtungo sa Agoo noong mga panahong yaon. Subalit hindi na nakabalik pa ang kanyang pamilya. Ako hindi makapaniwala na nangyari yung accident. It was on the way to the apparition site. Sometimes yung just tatanong mo bakit ba nangyari yon, no? Makikinabang o they'll go on a pilgrimage sa Agoo. And ang nakapagtataka that tanong mo they who were so devoted and all that, tapos gano'n, siguro may ibang dahilan. Sumalpok ang Toyota Corolla na sinakyan ng kanyang buong pamilya sa isang 10-wheeler truck patungo sa Agoo. Dead on the spot silang lahat. Hindi kayo totally na galit na hindi? Hindi, kasi bakit nangyari? Kaya sasabihin mong yung kanya-kanyang interpretasyon siguro kung ano milagrong yun. Sa iba, naging totoong milagro yun. Ako, nakikita ko na para sa akin, may isang milagro ron. Ang pagkakakuha sa mga mahal sa buhay. Even death could be a miracle. Yung mga naiwan, yung tataglayin nila na pag-iisipan, madadama sa habang buhay. Lulong ako sa trabaho ko before, so ngayon hindi na. Kumbaga, dito na muna ako sa Diyos. Konti na lang ang trabaho. Tinalikuran ni Wilma ang kanyang trabaho bilang media practitioner dahilan sa nahumaling siya sa nangyari sa Agoo. Hindi ako naniniwala, kaya talagang kumbaga sa press, talagang pinakahukay ko. Talagang binabantayan ko yung mga events. Binantayan ko ang visionary, binantayan ko ang may-ari ng lupa, binabantayan ko yung mga paring involved. Ganon. Talagang iniimbestigahan ko todo-todo siya. Tinalikuran din ni Wilma ang nakagawian niyang uri ng pamumuhay. Medyo nakakatawa nga kasi ang mga kaibigan ko pinagtatawanan ako. Sabi, tingnan mo yung bruha, maniniwala ka bang si Wilma yan? Kasi hindi naman ako ganito before. Kumbaga, luka-luka ako, magulo, makulit, puro barkada, lalaki, disco, ganyan. Then all of a sudden, huwag ka na mag-disco. Tigilan na natin ang barkada. So, for my friends, ang tingin nila sa akin, luka-luka. Sa pagdedeklara ng simbahan na walang himalang naganap noon sa Agoo, nananatili pa rin sa likod ni Judiel ang kanyang pamilya. Iyon, wala akong masasabi doon. Dahil simbahan sila ang magbibigay ng conclusion. Iyon, wala akong masasabi doon. Pero, ang masasabi ko lang, ang mensahe ng mahal na birhen na sinasabi niya kay Judiel, kung ano ang sasabihin ng mahal na birhen na ipagpatuloy mo ang naumpisahan namin gagawin, itutuloy namin. Ayon pa kay Judiel, wala siyang pinagsisisihan. Para sa kanya, pagsubok lamang ang lahat ng ito. Alam mo, kung tutusin, wala akong dapat babaguhin. Because that's the will of God. Alam kong paraan ng Diyos ito para lang makita nga niya kung sino talaga ang anak niya. Para kina Andres at Wilma, naging bahagi na ng kanilang buhay ang himala sa Agoo. At kahit na tinatawag na peke ng simbahan ang naganap na aparisyon, para kay Wilma ay totoong may himala at naisabuhay na niya ito. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta, ako to, nakita ko, naramdaman ko, nagbago ako. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. I think that's part of the miracle that is said, that it brings out the best in people, such a tragedy. And Agoo, the operation, over the years that I've looked at it, perhaps, some people, as they claim, even the church may now say that is a hoax, that hindi totoo yan, gawa-gawa, But for the people who were touched by it,
Sa ngayon ay inilalarawan na lamang ni Andres sa pamamagitan ng kanyang mga ipinipinta ang mga imahen ng aparisyon. Para po sa Brigada 7, ito si Karen Davila reporting. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Champion King Cigarette. Mula noon hanggang ngayon, champion talaga. Sa tulong ng GMA Research, nakapanayam natin ang 120 katao sa Kamaynilaan. Ang tanong, naniniwala ba kayo sa himalang nangyayari sa Agoo? Ang sumagot ng oo, totoo ang himala, 15 katao o 13%. Ang mga naniniwalang gawa-gawa lang daw ito, gaya ng sinabi ng simbahan, 63 respondents o 53%. 42 respondents naman po o 35% naman ang walang comment sa issue. Lagpas kalahati po ang sang-ayon sa tayo ng simbahan na hindi totoo ang himala. Gayunpaman, mukhang marami-rami pa rin ang nakikiramdam at ayaw pa pong magbigay ng kanilang opinion sa issue. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Champion King Cigarette. Mula noon hanggang ngayon, champion talaga. Susunod po, ang mga kabaong na may gulong. Hindi po sa punerarya, kundi sa kalsada.